Kapag sinabing kaibigan, sila yung pamilya natin sa labas ng ating tahanan. Hindi ka nila iiwan sa oras ng kagipitan. Sila yung kasangga sa buhay na may tuturing. Dahil sa mga kaibigan natin, mas nakikilala natin ang ating sarili dahil nga, komportable na tayo sa kanila. Ikaw ka barangay, natagpuan mo na ba yung kaibigan na handa kang damayan sa anumang problema? Dear Papa Van, magandang araw sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Selena, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Lemery, Batangas. Sumulat ako upang ibahagi ang kwento sa kung paano nga ba ang tamang trato ng kaibigan. Madalas kasi nakakalimutan na talaga natin kung ano nga ba talaga ang kalagahan nila. Papa Van, third year college ako nang makilala ko si Tristan. Ang first love at first best friend ko. Kilalang tahimik ako noon sa school at madalas din akong mabansagang nerd. Ako yung tipo na kung hindi mo kakausapin, hindi rin kita kakausapin. May mga iilan akong kaibigan, pero dahil sobrang seryoso ko sa pag-aaral ay walang nagtatagal sa akin. Sabi nila, wala na raw akong inatupag kundi ang mag-aral. May mga pagkakataon pa na lagi akong nasasabihang killjoy dahil hindi man lang daw ako marunong gumimik at mag-appreciate ng joke. Naiinis din sila kapag pinagsasabihan ko sila na mag-aral ng mabuti. Dahil doon ay tinanggap ko na lang nag-graduate akong walang kaibigan. Na magiging malungkot ang college days ko katulad nung high school ako. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Tristan. Varsity player siya sa school. Hindi siya kagwapuhan pero malakas ang dating niya dahil na rin sa husay nitong pumorma. Hindi lingid sa akin kung sino at ano siya sa school. Sadyang wala lang kasi akong pakialam sa ibang tao noon. Dahil ang importante lang naman sa akin ay ang makagraduate ako. Kaya lang hindi naging maganda ang pagkakakilala namin ni Tristan. Nananahimik akong nagbabasa ng libro sa bleachers nang aksidenteng tamaan ako ng bola sa mukha. Ramdam ko yung pag-ikot ng paningin at pagyanig ng utak ko noon sa sobrang hilo. Doon na ako nilapitan ni Tristan at ng kaibigan niyang si Daniel. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Tristan. Mukha ba akong okay? Singhal ko. Sorry, di ko sinasadya. Napalakas kasi yung hagis ko ng bola. Paliwanag niya. Ano pa nga ba? Irap na tugon ko. Inaayos ko na noon ang sarili ko nang marinig kong nagsalita si Daniel. Sa tono niya ay mukhang ako pa ang sinisisi niya sa nangyari. Sa dami raw ng pwede kong kapwestuhan, bakit sa bleacher pa raw kasi ang napili ko? Pwede naman daw kong tumambay na lang sa library. Sa dito ko gustong magbasa, may magagawa ka? Pagtataray ko. Aba, nagsasuggest lang naman para di ka natamaan ng bola dyan. Depensa niya. Pagagalitan ko pa sana si Daniel nang awatin na siya ni Tristan. Hindi raw ito nakakatulong sa paninisi sa akin. Pagka-walkout ni Daniel ay muling humingi ng dispensa sa akin si Tristan. Ipinaliwanag niyang ganun lang daw talaga si Daniel. Hindi ko tinatanong, singhal ko. Maging siya ay nasungitan na rin sa akin. Mabuti pang araw at nagsusorry na sila sa nangyari. Pinamukha ko sa kanyang hindi ko kailangan ng sorry nila. Kasunod nun ay kinumusta pa rin niya ang pakiramdam ko. Nahilo, malamang. Ikaw kaya tamaan ng bola sa mukha. Gawin ko sa'yo, gusto mo? Pagtataray ko. Kung okay lang daw sa akin ay ihahatid na lang niya ako sa klinika. Pwede ba?
Mukha ko lang ang tinamaan ng bola, hindi ang mga paa ko, kunot noong tugon ko. Ba't bang sungit-sungit mo? Kanina ka pa. Nakikipagkaibigan na ngayong tao, sita niya. Dahil doon ay agad ko siyang binara na hindi ko kailangan ng kaibigan sa buhay ko. Papa Van, hindi ko akalain na sobrang kulit pala ni Tristan. Hindi kanya titigilan hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Nagpakilala siya pero hindi ako pumayag na malaman niya ang pangalan ko. Kaya lang, wala na akong nagawa nang agawin na niya ang ID ko. Sinong mag-aakalang doon magsisimula ang pagkakaibigan namin ni Tristan? Habang tumatagal ay unti-unti ko siyang nakikilala. Madaldal siya at may pagkakwela. Siya yung tipo ng tao na matatawa ka na lang at maiinis dahil kadalasan sa mga biro niya ay corny na. Palakaibigan si Tristan, kaya naman halos lahat yata ng mga estudyante sa school ay kasundo niya. Sa araw-araw na palagi kaming magkasama ay hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Pero minabuti kong itago na lang yon dahil sa takot kong baka layuan niya. Ayaw kong isugal ang pagkakaibigan namin dahil lang sa namumuong feelings ko para sa kanya. Isa pa ay kontento naman ako na magkaibigan lang kami. At least ay malaya ko siyang nakakausap at nakakasama. Sumagi na rin sa isipan ko noon na baka puppy love lang ang nararamdaman ko para kay Tristan. Kasi naman teenager pa lang kami noon. Baka nami-misinterpret ko lang masyado ang kabaitan niya. Kaya lang sa pagdaan ng mga araw, tila mas napapatunayan kong hindi na lang basta puppy love ang nararamdaman ko para sa kanya. Nasaktan kasi ako, Papa Van, nang minsang ipinakilala niya sa akin yung babaeng nililigawan niya. Halos maiyak ako noon dahil hindi na lang ako ang babaeng magiging malapit sa kanya, na may iba nang pwedeng magmay-ari ng atensyon niya. Pero kahit na gano'n na hindi ako tumutol sa love life niya, Papa Van. Bagkus ay sinuportahan ko pa nga siya sa mga paandar niya sa panliligaw hanggang sa napasagot niya yung babae. Wala rin naman akong nagawa dahil magkaibigan lang kami. Kaya mas pinili ko na lang maging masaya para sa kanya. Pero wala pang ang halos 2 buwan noon, Papa Van, ay naghiwalay rin sila ng girlfriend niya. May boyfriend pala itong iba na taga kabilang school. Saksi ako sa pagiging malungkot ni Tristan nung naghiwalay sila. Bilang supportive na kaibigan ay dinamayan ko siya. Hindi raw makapaniwala si Tristan na nagawa pang magpaligaw sa kanya ng isang babaeng matagal na palang taken. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na ituon na lang niya sa pag-aaral at basketball ang atensyon niya. Ang bata-bata pa natin para magdrama ka ng ganyan, ha? Sita ko. Yan talaga sasabihin mo sa akin? Nasaktan na nga yung tao eh. Makisimpatya ka naman. Sumbat niya dahilan para magtampo ako. Hindi man lang niya na-realize yung oras na nilalaan ko para sa kanya. Hindi na raw kami bata dahil sa legal age na raw kami. Pero teenager pa rin tayo. Ang dapat na inaatupag natin dito ay ang pag-aaral lang, hindi pagjojowa. Defensive na tugon ko. Ay sus, wala lang kamo nanliligaw sa'yo. Pasimpleng kantyaw niya saka kami nagtawanan. Kahit papano ay naging magaan na rin ang usapan namin matapos niya akong asarin. Nabanggit kong magiging madali na lang sa kanya ang kalimutan yung ex niya. Dahil hindi lang naman yung ex niya ang tanging babaeng nakikilala niya. Madali lang daw ang magsalita sa akin dahil hindi ko pa nararanasang magka-love life. Nakakahalata na ako noon sa sobrang pagdidiin niya sa pagiging single ko. Kaya pinamukha ko sa kanyang hindi ko pa kailangan ng love life sa buhay ko. Dahil hindi naman yun ang makakatulong sa pagtatapos ko. Sa sinabi ko ay tila ayaw pa niyang maniwala.
Imposible raw na ayaw kong maranasang magkaroon man lang ng crush o puppy love. Ayoko ng sakit ng ulo, kampanteng tugon ko. Ganyan ka ba sa lahat ng nakakausap mo? Para kang laging nakikipag-away. Kaya ka iniiwan ng mga kaibigan mo eh. Anya dahilan para matigilan ako. Gusto mo? Sumunod ka na rin? Hamon ko na tinawanan lang niya sabay bawi ng biro lang. Papa Van, ginawa kong lahat para maibsan ang lungkot na nararamdaman niya at sa sandaling panahon nga lang ay naging maayos din naman siya. Dahil doon ay bumalik na ulit yung dating kami na araw-araw magkasama. Hindi naman ako selfish na tao. Pero tuwang-tuwa talaga ako kapag nasa akin ang atensyon niya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa rin niya nahalatang may gusto ako sa kanya. Pero binabaliwala ko na lang yon. Ang importante ay nananatili kaming magkaibigan. Mas naging close kami noong mga panahon na yon, Papa Van. At sa totoo lang ay para na nga kaming mag-boyfriend at girlfriend. Kaya naman ang daming nanguusisa sa totoong namamagitan sa amin. Nilinaw naman ni Tristan ang lahat sa mga nagtatanong sa amin. Sinabi niya na matalik lang kaming magkaibigan at mayroon na siyang bagong nililigawan. Nagulat ako noon dahil wala naman siyang nababanggit sa akin. Minsan na kasi niyang naipangako na ako ang unang-unang makakaalam kapag may bago na siyang napupusuan. Kaya sumama talaga ang loob ko noon. 3 araw ko din siyang hindi pinansin. Kaya lang laging makulit siya sa panunuyo sa akin. Ako naman daw talaga ang unang pagsasabihan niya kaso naipit lang siya sa sitwasyon kaya napilitan na itong magsabi ng tungkol sa bagong nililigawan niya. Wala na akong nagawa noon kundi ang intindihin na lang siya, Papa Van. As if namang may magagawa pa ako sa bago niyang nililigawan. Siyempre, kailangan ko siyang suportahan dahil kaibigan ko siya. Ang kaso, muli akong nabigla nang ipakilala niya sa akin yung bago niyang nililigawan. Si Sheila, na ex-girlfriend ng tropa niyang si Daniel. Wala sana akong pakialam sa bagong nililigawan ni Tristan noon. Matagal ko na rin namang tanggap na hanggang magkaibigan lang talaga kami pero ang malamang nililigawan niya yung ex-girlfriend ng tropa niya, yun ang tila hindi ko sinasang-ayunan. Kilala ko kasing basagulero si Daniel at mainitin ang ulo. Wala rin kaibigan dito kapag galit. Isa pa ay wala pang 1 buwan simula nang maghiwalay sila ni Sheila. Kaya nag-aalala ako na baka maging sanhi yun ng hindi nila pagkakaintindihang magkaibigan. Lalo pa at magkasama sila sa iisang team lang. Tristan, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Sa dami ng pwede mong ligawan, bakit si Sheila pa? Tanong ko. Bakit? May problema ka ba sa kanya? Takang tanong niya. Noon ko na binanggit ang tungkol sa alalahanin ko. Pero mukhang walang pakialam si Tristan sa damdamin ng tropa niya. Ipinagdiinan pa nga niyang ex na lang daw si Daniel. Ibig sabihin ay hiwalay naman na raw sila ni Sheila. Matagal na raw kasi niyang type si Sheila. Kaya nang malaman daw niyang wala na sila ni Daniel ay pinormahan na niya. Gusto mo bang pag-usapan kayo ng buong school na yung ex-girlfriend din Daniel ang nililigawan mo ngayon? Singhal ko. Wala akong pakialam doon. Basta wala akong ginagawang masama. Ang masama, yung kapag niligawan ko si Sheila habang sila pa ni Daniel. Giit niya na halos ikasakit ng ulo ko sa konsumisyon. Sa inis ko ay dineretso ko na si Tristan. Napangit tingnan ang ginagawa niya. Na para bang naghintay lang siya ng chance na ligawan si Sheila. Bantay sa lakay ka. Ganun yun. Sa sinabi ko ay tila nasaktan ko siya. Question niya ang pagiging kaibigan ko sa kanya. Ba't daw hindi ko na lang siya suportahan?
Hindi ko siya susuportahan ka ako lalo na't nakikita kong pwedeng maging cause ng gulo sa team nila yung ginagawa niya. Masyado raw marumi ang pag-iisip ko sa pag-aakalang pag-aawayan nila ang panliligaw niya kay Sheila. Nanatili pa ring sarado ang isip ni Tristan. Anya, magiging maayos din daw ang lahat. Dahilan pa niya, matagal na raw siyang gusto ni Sheila at nagpaubaya na siya noon para sa kaibigan niyang si Daniel. Siya raw ang unang umalala sa pagkakaibigan nila dahil sa pagpaparaya niya. Siguro naman panahon na para yung damdamin ko naman ang sundin ko at unahin ko. Giit pa niya. Ang sakit nyo talaga sa ulong mga lalaki. Bahala ka. Basta wag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan. Hindi ko na naiwasang mainis ng tuluyan, Papa Van. Saksi ako sa lahat ng effort ni Tristan sa panliligaw kay Sheila. Masasabi kong napakaswerte niya para bigyan siya ng sobrang effort ni Tristan. Simula sa mga love letters, mga kung ano-anong regalo na mumurahin lang naman. Hindi na gaanong gumastos si Tristan kapag break time. Inilalaan niya ang baon niya para may pambili lang ng mga ibibigay niya kay Sheila. Inabot nga rin ng 3 buwan ang panliligaw niya bago siya tuluyang sinagot ni Sheila. Kitang-kita ko noon kung gaano siya kasaya. Hindi ko magawang maging masaya para sa kanya. Hindi dahil sa may gusto ako sa kanya, kundi dahil sa hindi maganda ang first impression ko kay Sheila. Tinagurian ko siyang campus crush sa school namin noon kasi maganda siya. Bukod doon ay member din si Sheila ng cheerleading squad. Pero mayroon talaga akong hindi magandang pakiramdam sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay si Tristan lang ang nagdadala ng relasyon nila at nagbibigay ng effort. Sa naoobserbahan ko kay Sheila, tila wala siyang pakialam kay Tristan. Pero hindi ako nakialam dahil pribadong buhay na nila yon. Hanggang sa naging limitado na ang pag-uusap namin ni Tristan na naiintindihan ko naman. Alam ko kasi kung saan ako lulugar at kung kailan ako kailangan umeksena. Kapag may tampuhan sila ni Sheila ay agad siyang lumalapit sa akin para humingi ng advice. Masakit nga lang para sa akin na kailangan pa nilang magkatampuhan para lang maalala niya ako. Ganun pa man. Pinilit ko na lang maging masaya para sa kanila. Kahit nakapalit nun, ay ang unti-ang pagdurog ng puso ko, Papa Van. Kalaunan ay natanggap ko na rin ang relasyon nila sa loob ng halos 5 buwan. Graduating na rin kami ng high school noon. Akala ko, ayos ng lahat sa pagitan ni Tristan at Sheila. Pero isang araw ay nakita ko si Sheila at Daniel sa isang fast food na masayang kumakain. Hindi ako overthinker pero nang makita ko silang nagsusubuan, ay hindi ko maiwasang maghinala. Napaka-imposibleng magkaibigan na lang silang dalawa. Close na close kami ni Tristan, Papa Van. Pero hindi pa namin naranasang magsubuan ng pagkain. At dahil nga hindi ako matahimik ay naghanap ako ng pagkakataon para kausapin si Sheila. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Anya, ay close friend na lang daw silang dalawa ni Daniel. Gusto kong maniwala kaya lang mas nangingibabaw yung kutob ko na niloloko na niya si Tristan. Pero hindi ko na lang siya pinilit umamin lalo na't wala naman akong ibang matibay na ebidensya na nagloloko nga siya. At dahil nga sa ginawa kong pagkukumpronta sa kanya ay nabaliktad ang sitwasyon namin. Pinag-ugatan yon ng unang pagtatalo namin ni Tristan, Papa Van. Umamin ka nga sa akin, Selena. Anong sinabi mo kay Sheila? Kumpronta niya na tila umuusok na ang ilong sa galit. Wala naman akong sinabi sa kanyang kakaiba. Tinanong ko lang siya kung ano ba talagang relasyon nila ni Daniel. Nakita ko kasi sila. Hindi na ako pinatapos ni Tristan sa nais kong sabihin.
Ba't kailangan mo pang makialam? Magkaibigan tayo, oo. Pero sino nagbigay sa'yo ng karapatan na panghimasukan ang personal kong buhay? Singhal niya. Hindi ko inasahang magagawa akong sigawan noon ni Tristan, Papa Van. Wala naman akong masamang ginawa. Tinanong ko lang naman si Sheila at sa pag-aakala ko ay maayos naman ang naging pakikipag-usap ko sa kanya. Sana raw ay kinausap ko na lang muna si Tristan. Hindi yung basta-basta na lang daw akong nagdedesisyon. Ipinagdiinan kong hindi rin naman siya maniniwala sa akin kung sakaling sabihin kong nakita ko si Sheila na kasubuan sa resto si Daniel. Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Nagagalit ka kaagad sa akin nang hindi mo na inaalam kung ano ba talagang nangyari. Bakit? Ano bang sumbong sa'yo ng girlfriend mo? Ngit-ngit na tanong ko. Nagsumbong daw sa kanya si Sheila na pinagbibintangan kong may relasyon pa rin sila ni Daniel. Kaya raw nakikipaghiwalay na ito kay Tristan. Wow! Hanip yung girlfriend mo ha? Nag-imbento pa talaga ng salita at naniwala ka naman? Sa bagay, patay na patay ka dun eh. Kulang na nga lang, luhuran at sambahin mo siya, sumbat ko. Kahit na sabihin kong hindi ako basta nagbibintang lang ng walang matibay na basihan, mukhang panig pa rin ni Sheila ang pinagtatanggol ni Tristan. Hindi na raw siya nagtataka dahil nung una pa lang, halata na raw siyang tutol ako sa relasyon nila. Halatang ayaw na niyang makarinig pa ng kung ano pang mula sa akin. Kaya sinabihan ko siyang buksan ng maigi ang mga mata niya. Niloloko na siya pero nagbubulag-bulagan pa rin. Sino bang naniniwalang magkaibigan lang yung dalawang taong nagsusubuan sa isang public place? Samantalang kaming dalawa nga hindi pa yun nagagawa dahil may boundaries pa rin ang pagiging magkaibigan namin. Di tulad nung nakita ko kina Sheila at Daniel. Natural lang siguro sa kanila yon kasi naging sila dati. Pero may tiwala ko kay Sheila na hindi niya ako lolokohin. Giit niya. So, sa akin, wala kang tiwala. Ang tagal na nating magkaibigan. Alam mo kung anong ugali meron ako? Naluluhang sumbat ko sa labis na sama ng loob. Matagal na raw niya akong kaibigan pero hindi kasing tagal ng pagkakakilala niya kay Sheila. Sa sinabi niyang yun, Papa Van, ay mas lalong sumama ang loob ko. Hindi ko akalaing pag-iisipan pa pala niya akong sinungaling sa kabila ng pagmamalasakit ko. E di magsama kayo. Ewan ko ba kung bakit kasi nagkikipagkaibigan pa ako sa'yo? Galit na tugon ko. Ani Tristan, naging mabuti naman daw siyang kaibigan sa akin. Pero hindi niya maialis sa akin yung sama ng loob ko. Dahil nabulag na siya ng tuluyan sa pagmamahal niya kay Sheila. Tuluyan na nitong nakalimutan ng lahat ng pinagsamahan namin. Lalo na yung mga panahong ako lang ang siyang naging karamay niya. Kahit ano pa raw ang sabihin ko, hindi ko pa rin maialis sa kanya yung tiwala niya kay Sheila. Sa harap niya, Papa Van, ay pinagsisihan ko yung araw na nagkipagkaibigan pa ako sa kanya. Labag man sa loob ko, humingi na lang ako ng dispensa sa labis na pangingialam ko. Wag na sanang maulit to, Selena. Pakiusap niya. Talagang hindi na. Dahil simula sa araw na to, wala na akong pakialam sa'yo. Magpakatanga ka hanggat gusto mo. Singhal ko, saka ko siya tuluyang tinalikuran. Dahil sa sama ng loob ko, Papa Van, ay pinili ko na lang na umiwas kay Tristan. Bukod sa sama ng loob ay galit din ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Hindi ko kasi sukat akalain na ganun lang kadali sa kanya ang husgahan at akusahan ako dahil lang sa maling sumbong sa kanya ni Sheila. Pakiramdam ko parang ibinasura na lang niya basta ang mga pinagsamahan namin. Yung pagkakaibigan namin. Pero dahil nga iisa lang kami ng school na pinapasukan na hindi maiwasang makasalubong at makita siya.
Magkatinginan man kami ay agad kaming nagbabawi ng tingin dahil naiilang na kami sa isa't isa. Ang masakit pa, hindi man lang nag-effort si Tristan para magkabati kami. Mukhang wala siyang pakialam kung masira na ng tuluyan ang friendship namin. Kung ako ang unang magpapakumbaba, para ko na ring inamin na totoo ang mga paratang sa akin ni Sheila. Pakiramdam ko ay parang ako lang ang nagpapahalaga sa pagkakaibigan naming dalawa ni Tristan. Papa Van, napagpasyahan ko nga na hindi na lang siya pansinin. Matagal-tagal din kaming hindi nag-usap ni Tristan. Umabot din ng halos 2 buwan. At sa loob ng 2 buwan ding yon ay nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Sheila. Ang akala ko pa naman noon ay iba si Tristan sa lahat ng tao na naging kaibigan ko. Pero nagkamali ako. Iiwanan din pala niya ako sa huli kapag nagkagipitan na. Kung kailan napagdesisyonan kong putulin na ang pagkakaibigan naming dalawa, saka naman tila pinaglalaroan ako ng tadhana. Isang araw kasi ay nagkagulo sa covered court ng school namin. Nakita kong nagsusuntukan sina Daniel at Tristan. Walang umaawat kaya naman ako na mismo ang lumapit at pumagitna sa kanila. Pero kahit ako ay hindi sila nagawang pigilan. Natigilan lang sila ng isang teacher na umawat at dinala sila sa guidance office. Sinundan ko kaagad sila at naghintay ako sa labas ng office. Pagkagaling nila ng guidance counselor ay sinamantala ko nang kausapin si Tristan. Agad ko siyang tinanong kung anong naging dahilan ng pag-aaway nila. Nung una ay naging ilap siya sa akin. Kaya para lang kausapin niya ako ay humingi na lang ako ng tawad sa nagawa ko noon. Hindi, Selena. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Anya na, ipinagtaka ko. Nagpabulag ako sa galit ko. Hindi ko man lang naisip na ginawa mo lang yun dahil kaibigan mo ako. Sorry kung napagsalitaan kita ng hindi maganda. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Dugtong pa niya. Noon na niya kinuwento sa akin ang lahat. Nahuli raw niyang hinalikan ni Daniel si Sheila sa pisngi. Nang kumprontahin raw niya si Sheila ay umamin na itong nakipagbalikan kay Daniel. Pagkatapos niyang magkwento ay muli siyang humingi ng tawad sa akin. Naging matigas daw masyado ang ulo niya noon. Binalaan ko lang siya na matuto na sana sa pagkakamali niya. Na huwag sana niyang mamasamain ang pangingialam ko dahil kakampi naman niya ako. At lahat ng sinasabi ko ay para rin lang sa ikabubuti niya. Agad naman siyang nagpasalamat dahil sa pagpapatawad ko sa kanya. Ha? Sinong may sabing pinatawad na kita? Di pa kita napapatawad, no? Ilibre mo muna ako ng 1 linggo bago kita patawarin. Pang-aasar ko. 1 linggo lang? Gusto mo, 1 taon pa eh. Anya na, tinawanan na lang namin. Ang mahalaga, anya ay naliwanagan na ang lahat. Ang buong akala ko, Papa Van, ay magiging maayos ng lahat sa pagbabati namin ni Tristan. Kaya lang nagkamali ako. Mula kasi nang nalaman ni Tristan ang pagbabalikan ni Daniel at Sheila ay na-depressed ito ng husto. Sobrang dami nang nabago sa kanya. Hindi lang ako ang nakapansin noon, kundi maging ang mga professors namin. Hindi na siya yung Tristan na masayahin at hindi nagpapaapekto sa mga problema. Madalas na nga itong hindi pumasok at mag-cutting classes para lang maglaro ng billiard sa labas. Kung may iba mang tao na masasaktan sa kalagayan ni Tristan, ay ako na yun, Papa Van. Gustong-gusto kong pagaanin ang kalooban niya pero hindi ko naman alam kung paano. Sa tuwing tatangkain ko kasing i-comfort siya ay sasabihin niya lang sa akin ay ayos lang siya. Doon ko na-realize na hindi nito gustong humingi ng tulong kahit na sa akin pa. Pero kahit na ganun ay pinilit kong damayan pa rin siya hanggang sa makagraduate na kami ng college.
Buti na nga lang at nakagraduate siya kahit pa naging pasaway siya nung last grading. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi pa rin naghilom yung sugat sa puso niya na iniwan ni Sheila. Inamin nga niya sa akin na si Sheila lang ang minahal niya ng lubos sa lahat ng dumaan sa buhay niya. Kaya nasasaktan ito sa katotohanang si Daniel naman ang tunay na minamahal ni Sheila. Kahit nga nakalipas ng ilang taon ay si Sheila pa rin ang bukang bibig niya. Nagsasawa na nga ako dahil puro na lang siya Sheila. Palagi na lang si Sheila. Paano naman ako? Yung nararamdaman ko. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan na kalimutan na lang niya si Sheila dahil wala na rin siyang mapapala rito. Pero hindi naman ganun kadali para sa kanya ang basta na lang kalimutan si Sheila, Papa Van. Halos naging karamay na nga niya ang alak at madalas kapag trip nitong uminom ay sa amin siya dumediretso. Wala naman problema sa pag-iinom niya sa amin dahil kilala na siya ng mga magulang ko. Open na rin siya sa amin. Ugali na rin kasi nito na kapag iinom siya ay gusto niyang may makakwentuhan. Kaya sila ni Papa ang laging magkainuman. Sa totoo lang ay nakakasawa na rin makinig sa mga kwento niya, Papa Van, dahil puro tungkol kay Sheila na lang ang sinasabi niya. Hanggang isang araw nga ay bigla naman siyang sumulpot sa bahay at may bitbit na alak. Masama na naman daw ang loob niya. Nakita niya kasing magkasama sina Sheila at Daniel malapit sa kanila. Alam ko nang mauubos na naman ang oras ko sa kakikinig sa mga drama niya. Kaya naisipan ko siyang payuhan na maghanap na lang ng trabaho. Nang sa ganun ay tuluyan na niyang makalimutan si Sheila. Kaya lang mukhang wala ata siyang planong gawin yon. Parang wala na siyang pakialam sa buhay niya. Yun ay tuluyan na siyang nilamon ng kalungkutan niya. Papa Van, nang makaalis na siya, hindi ko na mapigilang maawa sa kaibigan ko. Halos dobleng sakit kasi ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang nagkakaganon. Tila wala na siyang pakialam sa sarili niya. Masakit isipin na yung lalaking minamahal ko ay binabasura lang ng iba. Ilang beses ko na rin naisipang magtapat ng feelings ko sa kanya. Baka sakali ako ay sa akin na mabaling ang atensyon at pagmamahal niya. Pero nagpipigil ako dahil naisip ko rin na hindi niya magagawang magmahal ng iba hanggat hindi niya nagagawang kalimutan si Sheila. Kailangan muna niyang hayaang maghilom ang sugat sa puso niya. Sinigurado ko na lang na habang ginagawa niya yon, ay palagi lang akong nasa tabi niya. Lalo pa nga at ako lang ang maasahan niya dahil hindi naman lahat ng kaibigan niya ay concerned sa kanya. Wala rin naman siyang ibang mapagsasabihan kundi sa akin lang. Masasabi ko nga na lahat ng sikreto niya ay alam ko. Ang mga ayaw at gusto niya ay alam ko rin. Nakapag-decide na rin ako na gagawin ko ang lahat para tulungan siyang buuin muli ang sarili niya. Hanggang sa isang araw, napansin ko na lang ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Tristan. Tila ba sobrang saya nito kaya nagtaka talaga ako ng husto. Agad ko siyang kinausap noon kung may maganda bang nangyari. Nabigla ako nang ibalita niya sa akin, Papa Van, na nagkabalikan na raw sila ni Sheila. Gusto kong ipagpalagay na nagkamali lang ako ng dinig. Pero yun talaga ang narinig kong sinabi niya nung mga oras na yon. Halos hindi ko na nga maituon ang sarili ko sa kanya habang nagkukwento pa siya sa kung paano silang nagkabalikan. Hindi ko alam pero parang nabingi ako ng mga oras na yon. Nang makarecover ako, hindi ko maiwasang magalit. Ipinaalala ko sa kanya lahat ng kawalang hiyaang nagawa sa kanya ni Sheila. Pero ang tanging sagot niya lang sa akin ay huwag akong mag-alala dahil kung meron man daw masasaktan ay walang iba kundi siya lang din. Mas lalo lang tumindi ang inis ko ng mga oras na yun, Papa Van, dahil masyado na siyang naging manhid. Hindi niya nakikita lahat ng effort ko para lang maging okay siya.
Sa sinabi nga niyang yun ay nawalan na ako ng choice kundi aminin sa kanya kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko na rin kasi kayang manahimik na lang habang paulit-ulit niyang ginagawang tanga ang sarili niya. Kaya inamin ko nang may gusto ako sa kanya. Tila hindi siya makapaniwala noon. Napaka-imposible raw na magkagusto ako sa kanya dahil palagi raw akong masungit sa kanya. Ipinaliwanag kong matagal na yung feelings ko sa kanya kahit bago pa man siya magkaroon ng unang girlfriend noon. Bakit? Bakit mo sinasabi sa akin? Takang tanong niya. Kung nalaman lang daw sana niya ng mas maaga, sana'y nakapag-ingat pa raw siya nang hindi ako masaktan sa tuwing magbabanggit siya ng tungkol sa nagugustuhan niya. Wala akong nakikitang rason para sabihin sa'yo. Magkaibigan tayo. At ayokong masira yun ng dahil lang sa feelings ko para sa'yo. Saad ko. Sorry, wala talaga akong ideya. Seryosong anya. Mula nung magtapat ako kay Tristan Papavan, tila ba nagkaroon na ng mataas na pader sa pagitan namin. Naging ilang kami sa isa't isa at hindi na nga siya nagkukwento ng tungkol sa mga problema niya. Hinayaan ko lang siya at binigyan ng space dahil alam kong nabigla talaga siya sa ginawa kong pag-amin. Ang akala ko nga noon ay magtuloy-tuloy na ang hindi namin pag-uusap. Pero nagulat na lang ako isang gabi dahil bigla na lang siyang sumulpot ng lasing sa bahay namin. Halata rin na galing ito sa pag-iyak. Kaya agad kong inisip ang mga posibilidad na maaring makasakit sa kanya. Nang sabihin itong si Sheila ang problema niya, ay hindi na ako nagulat pa. Pero mas nagulat ako nang sabihin niyang buntis ito pero hindi siya ang ama, kundi si Daniel. Ikinuwento sa akin ni Tristan na hindi pa pala tumitigil si Sheila sa pag-ipagkita kay Daniel. Sa totoo lang, Papa Van, hindi ko alam kung maawa o maiinis ako kay Tristan nung mga oras na yon. Kasi ilang beses ko na siyang pinaalalahanan pero hindi naman siya nagtatanda. Ang mahirap pa ay naaalala lang naman niya ako kapag may problema siya. Kapag kailangan niya ng makakasama at makakakwentuhan. Pero hindi ko maiwasang hindi matawa dahil noon ko lang din na-realize na parehong-pareho pala kami ng sitwasyon. Nagmahal siya ng taong hindi naman talaga siya mahal. Habang ako naman ay nagmamahal ng tao na iba naman ang mahal. Ang kaibahan lang namin, hindi ko ugaling maghabol dahil bukod sa may respeto ako sa desisyon ng ibang tao, may respeto rin ako sa sarili ko. Kung ayaw sa akin, walang dahilan para ipilit ko pa ang sarili ko sa taong yun. Alam kong matagal na kaming magkaibigan at ang magkaibigan ay dapat nagdadamayan sa lahat ng oras. Pero nakakasawa rin pala. Nakakasawa na ang paulit-ulit na cycle ng kabaliwan niya sa isang babaeng hindi naman siya talaga mahal. At ang malalapay, ginagamit lang siya sa pansarili nitong interes. Pagod na rin akong tumulong sa taong wala namang ginawa para tulungan ang sarili niya, Papa Van. Noon ko na rin napag-isip na kung gusto niyang magpakabaliw, ay bahala na siya sa buhay niya. Kaya naman tinapat ko na siya at sinabi kong, sawa na akong intindihin siya palagi. Selena, please, tulungan mo ko. Di ko na kaya yung sakit. Sumamo niya. Ewan ko, Tristan. Maraming beses na kitang inintindi. Dahil alam kong nagmamahal ka lang. Pero kung gusto mong magpakasira, utang na loob, wag mo naman akong idamay. Nananahimik na ako eh. Pinabayaan na kita sa gusto mo. Ano pa bang gusto mo? Singhal ko. Kailangan kita ngayon, please. Anya. Ayan, iyan ang problema sa'yo. Magaling ka lang kapag may kailangan ka sa akin. Pero hindi ako tanga, nakagaya mo. Gusto mo, ulitin ko pa? Tanga ka, Tristan. Tanga. Kung gusto mong magpakabaliw, bahala ka sa buhay mo. Pero lumayo ka sa akin. Pagtataboy ko sa kanya. Nakiusap siyang bigyan ko pa ito ng huling pagkakataon. Pero nasa id na kasi niya ako, Papa Van.
Wala silang pinagkaiba ni Sheila. Pareho silang manggagamit. Hindi rin ako naniniwalang mahalaga pa sa kanya ang pagkakaibigan namin. Dahil kung mahalaga talaga ako sa kanya, hindi niya ako sasaktan ng paulit-ulit. Kaya labag man sa loob ko, nakiusap akong tapusin na lang namin ang pagkakaibigang meron kami. Sa sinabi ko ay mas lalo siyang naging makulit para sa isa pang pagkakataon. Nangako rin siyang kakalimutan na niya si Sheila. Ako na lang daw ang meron siya at hindi niya kakayaning mawala pa ako sa kanya. Papa Van, gusto ko na lang sanang tapusin na ang pagkakaibigan namin ni Tristan pero wala siyang ginawa kundi suyuin ako at mag-sorry sa akin. At dahil mahal ko pa rin siya, kahit papano ay marami na rin kaming pinagsamahan. Kaya binigyan ko ulit siya ng chance para bumawi sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pero hindi na ako umasa na mapapalitan ko ang lugar ni Sheila sa puso niya. Matagal ko rin namang tanggap na wala ng pag-asa na lumagpas pa kami sa pagiging magkaibigan namin. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na kaming bumalik sa dati. Masayahin na ulit si Tristan katulad ng kung paano ko siya nakilala. Lahat ng mga ugali na minahal ko sa kanya ay unti-unti nang nakikita ulit sa kanya. Masasabi kong na-miss ko ang dating Tristan na minahal ko. Pero hanggang dun na lang yon. Dahil kontento na ako sa kung ano ang meron kami. Masaya na ako sa pagiging magkaibigan lang namin. Lalo pa at alam ko na mas magtatagal kami sa ganitong relasyon. Hanggang sa tuluyan na ngang naghilom ang mga sugat sa puso namin na naiwan ng nakaraan. At sa paglipas ng mga panahon ay natutunan naming palayain ang mga sarili namin sa pag-ibig na hindi nakalaan para sa amin. Dahil sadyang hindi natuturuan ng puso kung sino ang gusto nitong mahalin. Hindi man nga kami itinadhana bilang kabiyak ng isa't isa, itinadhana naman kami bilang matalik na magkaibigan na kahit kailanman ay hindi mabubuwag. Sa ngayon nga ay masaya na kami sa kanya-kanya naming pamilya. May mga anak na rin kami. Pero ang pagiging magkaibigan namin, mananatili hanggang sa huli naming hininga. Papa Van, dito ko na nga po tinatapos ang kwento ng magulo, malungkot, masakit pero tunay na pagkakaibigan namin ni Tristan. Maraming salamat kung ito man ang mapipili ninyong basahin sa sikat niyong programang Barangay Love Stories. More power po sa inyo. Ang inyong loyal kapuso at kabarangay, Selena.